Hello po, magandang gabi, no? Magandang araw kung nasang panig po kayo ng mundo. Ayan, magre-review na naman tayo, ha? Okay po, maraming maraming pong salamat sa lahat po ng tumatangkilik ng ating mga produkto at mga nagpapareading nga po pala. Maraming maraming salamat po sa inyo. Parang gumalaw yung ating camera. Ayan, okay na po siya. And sa lahat po ng gusto ng private trading, ha, bukas po tayo po ay day off hanggang Biyernes po yan. Ayan, pwede po kayo mag-schedule ng private trading sa akin bukas. Ayan. Lalo na sa Friday, no? Maganda mag-reading ng Biyernes. Okay po, available pa rin po ang ating amethyst. Kung nakikita nyo, ito siya. Ayan, ang ating amethyst. Ayan. And syempre, ang ating ang tawag dito, citrine. Ayan. Makatitigil po mabuti kung nakikita nyo nag-glow at medyo umiilaw-ilaw ang ating citrine. Tinatawag na po kayo, ha. Para po siya sa inyo. And syempre ang ating rose quartz. Okay po. And sa tourmaline po, yan. Yung mga nag-order ng tourmaline, wait lang po, ha. Baka bukas po dumating na. Na-delay po kanina, ha. Thank you so much po sa lahat ng mga nag-order. At salamat din po sa lahat ng mga nanonood dito sa atin. Sa ating YouTube channel, no? Sa mga nag-subscribe, ayan, talagang palaki tayo, ha? 2,000 plus na. Oo, nakakataba po ng puso, ha? Biruin niyo yun. Sabi ko nga, mula sa 3 subscriber, ngayon 2,000 plus na. Ayan, salamat po sa mga nagtitiwala, ha? Salamat po sa inyong mga tiwala. Okay, so check natin. Parang walang gustong, ayun, sabi ko pa naman, parang walang gustong mag-click. Ayan. Ito mo, sunod-sunod naman. Di ba? Maganda ito, ha. Maganda po ang ating reading for today. Hopefully, ang dami naman ito. Check na natin. Isang bagsakan, yun, ha. Alam niyo ba ang The Fool ay isa sa siyang pinakamalakas po, ha, sa Major Arcana. Maikwento ko lang sa inyo, ha. And Knight of Cups. Ayun, nakikita ko rito puro pangkaperahan, ha. Decision making. And meron din tayong The Magician. Ayan, sumakto na sila, ha. Walo. Okay po. Tingnan natin dito ating white tarot card. Ayan, merong makulit dito na naman. Napipili. Alisin ko lang po, ha. Kasi talagang nagkukulit ito kung nakikita sa camera. Itong makulit na. Diyan ka lang, anak. Ayan. Okay po. Ano ko lang konti ang ating upuan. Okay. So, meron po dito, no? Pwede itong mag-partner. Ayan. Siguro ng mga nauuna at nakakaraang panahon, nakakaranas kayo ng sobrang kagipitan, ha? Ayan, no? Pero ngayon, magiging okay naman na po. Ayan, puro sum of money. Kasi di naman, nagkaroon po kayo ng sipag sa paghahanap buhay. Tungkol to sa mag-asawa, ayan, o mag-partner na maaaring nakaranas po ng sobrang hirap, ng mga nakararaan na panahon. Yung talagang kaagipit ba? Ganun. O, di ba? Karamihan sa atin nakakaranas ng ganyan. Hindi lang nung unang panahon, baka yung iba hanggang ngayon, Ayan, itong yung nights. No, na halos pa nga, nagkaroon ng pagkakataon pa na yun ang dahilan na muntik-muntik pang maghiwalay, ha, dahil po sa financial loss. Okay. Ayun, yung isa parang nagkaroon pa ng gusto ng pakiramdam noon na gusto niya freedom na lang, magsarili na lang sa buhay. Pero na-overcome na po, Ayan, na-overcome. And nagkaroon ng pagdesisyon. Ayan. Nagdesisyon, muntik ng mahiwalay, pero tignan niyo naman, nagawa ng paraan. Naging The Magician sila. Gumawa ng paraan, naghanap buhay, nagtrabaho. Ayan, maano yung isa rito, nag-abroad,
Pwedeng yung lalaki, pwedeng yung babae, and no gender specification din tayo ha. And timeless po ang ating reading ha. Kung kailan mo mabasa, maaaring doon mag-apply. Okay po. So ito ay sa ating situational reading sa first part, maaaring ito po ay sa mag-asawa ito, mag-partner na, muntik lang magkahiwalay lang dahil sa financial loss po ha. Or sa pagkakaroon ng pagkakulang sa financial. Pero ngayon, eto na, bumabawi na ha. Oo. Diba? Kasi hindi naman po palaging ang tawag dito, nasa baba ang tao. Yan. Kagaya ng Wheel of Fortune, umiikot po ang ating kapalaran. And, syempre, nasa kamay din natin yung ating mga kapalaran. Kagaya ng The Magician. Tignan nyo naman. Kayo at kayo pa rin nagagawa ha. Gagawa ng inyong kapalaran. Pero muntik na, may magdesisyon na sanang aalis. Pero, thank God po, hindi natuloy. Okay, bigyan pa nga natin. Ang para sa iba naman ha. Okay. Maganda itong tawag dito, nangyari dito sa relationship na ito, no? So, yun, hindi nagkaroon ng problema po ha. Ayan. Hindi nagkaroon ng problema. Hindi ang tawag dito, hindi natuloy yung pagkakahiwalayan na yun ha. Nasolusyonan yung problema. See? Ito, tignan naman natin ang para sa ilan. Okay po. Okay, so meron tayo ditong Ace of Swords. Check ko lang ha. Kunin ko ang ating antipara. So, kung ilan sa inyo nakakaalam ng antipara, salamin po sa mata ha. Antipara. Ayan. Sabi rito yung iba daw po magkakaroon ng yung matalas na pag-iisip, no? So, maaaring magkakaroon sa inyo ng pag-alok na maaaring may magbebenta, maaaring may sasabi sa iyo na, sumali ka sa ganito, mga ganyan-ganyan, kikita ka ng ganyan. Ayan po, magkakaroon ka ng pag-iisip ha. At yung isip mo talagang pagtutuunan mo ng pansin na, bakit ito kaya ito? Yung ganun, yung sharp mind ka nga, yung siguro magsa-search ka pa kung tunay ba yung mga sinasabi, mga ganyan, So dito, na ilan sa inyo na talagang pag-iisipan, gagamitin ng utak sa isang mga bagay-bagay, Maaaring may mag-aalok sa inyo ng investment, merong may isasali kayo sa mga, ang tawag ito gusto talaga, sa mga sa mga, alam niyo yung ba yung tinatawag nila dati, yung power yung ganon. Yan, maaaring ganyan ha. So kayo naman, pag-iisipan yung mabuti yan. Okay po, mabuting matalas na pag-iisip. Yun. So yung iba sa inyo magkakaroon ng ganun ha. Maaaring may mag-alok-alok. Okay, meron din tayong The Hermit. Ayan, yung iba naman sa inyo, gusto lang ng konting katahimikan, gusto mo nang mapag-isa, ganyan, baka may pinagdadaanan yung iba sa inyo dyan ha. Kasi naman po yung may mga pinagdadaanan. Para sa akin, mas mabuti pong may kausap ha, kaysa yung maging mapag-isa lang. Pero minsan, kadalasan din mas maganda rin yung mapag-isa lang para matahimik ka muna and makapagpahinga rin, So, depende na lang po ha, case-to-case basis po. And meron pala tayong air sign, earth, tag-isa na ha. And then this is a fire sign, judgment, Ayan, forgiveness. So, yung iba sa inyo makakapagpatawad na. Kung sino naman dyan yung may mga galit sa puso nila ha. Makakapagpatawad na po kayo, Makakapagpatawad na. Okay. Ay, yun nga, siguro kanina, yun nangyari doon, yung muntik ng magkahiwalay dahil sa financial, ayun, nagkapatawaran din naman. Okay po. And then, 7 of Cups, ayan, which is a water sign. So, lumabas na po, ha, tagi-tagi sa, ayan, pantay-pantan, pantay-pantay, pantay-pantay, air, earth, fire, and water. Pasensya na po kayo, ha, kagigising ko lang. Siguro 10 oras ako natulog. Grabe na po yata kasi yung puyat ko. So, 10 hours po ako natulog. Medyo bulol-bulol pa tayo, ha. Okay po, ang ating, ito naman ay water sign. Okay po. So, maraming opportunities po, ha. Kung sino man sa inyo yung makakadeal dito, maraming opportunities. Pwedeng may bagong trabaho na i-appeal sa'yo. May bagong pagkakakitaan,
Puwedeng ganyan, ha. So, maaaring puwede po kayong ma-unlock ng ganyan. Pero pag-isipan din mabuti, ha. So, marami din kayong pupuwede na gawin, lalo na yung mga nag-iisip ng mga bagong venture diyan, puwedeng sa trabaho, puwedeng sa negosyo, ayan, ha. Marami kayong mapagpipilian. Okay, maaaring may dumating na tao sa inyo na mag-alok ng mga gano'n-gano'n, ha. Pero pag-isipan pa rin pong mabuti. And meron tayong The Hangman, ayan. Sabi dito, ang hangman talaga kasi ano eh, kailangan ng ano na, acceptance o kung meron naman po dyan yung may mga dinadala, no, na mga past na nangyari. Hanggang ngayon, kumbaga, buwan na ang inabot, baka yung iba taon na. Acceptance na po, ha. Tanggapin na raw po. And tanggapin na lang din na maaring baka hanggang doon na lang po, ha. Kumbaga, wala na, tanggapin na yun na lang talaga. So, yun nga, kailangan na pong tanggapin na, lalo na kung matagal-tagal naman ang nangyari yan. And kailangan na po mag-move on, ha, which is a water sign po. Okay, and the star. Oh, ito, yung iba sa inyo, kalmado lang, ayan. And nagkakaroon ng, yung tawag dito, yung positive lang yung outlook sa buhay nila sa ngayon, ha. Walang ibang iniisip. Ito na naman tong aso na to. Walang ibang iniisip, basta positive lang po, ha. Sa buhay nila ngayon, which is maganda naman, ano. Positive lang yung ating pag-iisip at hindi tayo nag-iisip ng mga kung ano-ano. Positivity attracts din po ng good luck yan, ha. Hindi yung puro negative na lang yung ating nasa isipan. Mas okay po, maging positive lang tayo. Ayan, and syempre yung faith natin, ano, which is also positive, yung faith natin kay God, dapat lagi nandyan lang yan, ha. Hindi po pwede maalis yan. Ang kulit talaga ng aso na ito. Nandito na naman po siya tumaakyat. Ayan. Naabangan ko siya. Kasi gugulihin niya talaga ito. O, ayan na. Okay po. And yun na. Positive lang po, ha. Tingnan pa nga natin kung ano pa po mga lalabas. Okay, pasensya na kayo, hindi na magigipit tayo. Sabi ko, nasarapan ng aking tulog. Sobrang puyat na rin po siguro. And the temperance. Oh, tingnan ninyo, ha. Kailangan din daw po ng maging sensible. Being sensible sa lahat ng mga nangyayari, ha. Okay po, kumbaga isipin niyo kung ano yung mga sins. Bakit nangyari itong mga bagay na ito? Ano yung sense nito sa akin? Makakatulong ba ito sa akin? And syempre ang temperance, kailangan din ng pagbabalanse po, ha, sa lahat ng bagay. Pwedeng sa puso, sa financial, sa paggastos po, ha. Kailangan i-balance niyo po ang lahat-lahat. Okay. And which is a fire sign. Ang galing, oh. Tagi-tagi sa ulit. Water, air, and fire. Parang umiikot lang sila, oh. Okay po. And temperance is guided by an angel, ha. Ayan. So, kung ano man po yung mga nagiging desisyon ninyo ngayon, yan. Guided by an angel naman. And pakaisipin mabuti, ha. Kung meron kayong mga decision making na gagawin po. And kailangan balance din daw po, ha. Huwag puro puso, huwag din naman puro isip. And the death card. Huwag pong katakutan ng ating death card. Ang ibig sabihin po nito ay may pagbabagong darating, ha. Maaari may magtatapos na relasyon or meron naman pagbabago sa isang unhealthy na relasyon, ha. Kunyari toxic na. Pwedeng matapos na po yung ganong relasyon at mag-umpisa ng panibago. Okay po? So, yun ang ating death card. Ayan, represents a water sign din, ha. Pwede rin pong bagong relasyon ito, the death and new beginning. Okay. And meron din transformation. Basta po siya ay tungkol po sa pagtatapos at pag-umpisa ng panibago. Okay po. And a Knight of Cups. Ayan, same thing kanina, may Knight of Cups din doon, ano? Okay, so ang iba po sa inyo may parating ng tao, ha. Yung mga single ladies natin dyan. So parang nung nakaraang gabi, meron din ako na kuha na ganito, no? Na may mga parating na sa mga single natin. Oh, 'di ba? Oh, bakit? Ang mga single po ay may karapatan din, ha. Yung mga hiwalay sa asawa, yung mga single talaga, oh, 'di ba? Sila ngayon dapat na magkaroon ng yung mga nabiktima ng mga
nakararaang pag-ibig eh, 'di ba? Yun ang mga kailangan dapat lumigaya naman sila ngayon ha. Okay po. So ayan, may parating sa inyong bagong tao, okay? Bagong tao na bubuuin kayo at sisirain kayo ulit. Hindi po, joke lang ha. Siyempre bagong tao na yun na siya na po yung magbubuo sa inyo. Yan, ha? Knight of Cups, no? Ano daw po siya, romantic na tao, charming, ayan. So, yung kung babae naman, beauty. So maganda, gwapo, ha? At lagi po namang iniisip, ginagamit ang puso naman daw yan. Kasi Knight of Cups nga, emotional. Yan ang mahirap pag puro puso rin. Minsan kailangan din natin i-balance po. Dapat gamitin din ang ating pag-iisip. Yan. Okay po, salamat po sa mga nagpa-reading kanina ha, bago ako nakatulog ng maaga. Yung mga nagpa-reading sa atin. Dalawa yata yan or tatlong. Salamat po sa inyo. Salamat po sa tiwala. Then, Four of Cups, ang iba naman sa iyo, makakaramdam ng pagsisisi. Maaaring may umalis sa trabaho, no? Tapos nagsisisi ngayon kasi parang mas maganda yung trabaho na nauna. Or mas magaan, ha? Or kung hindi man sa trabaho, pwede rin sa relasyon. Maaaring umalis dun sa relasyon na yun. At ngayon, nagsisisi, no? Water sign, water sign. So, iba sa iyo makakaramdam ng pagsisisi, ha? Okay po. And meron din tayo ditong the sun. Yung iba sa inyo magkakaroon ng success, okay, happiness, ano? Ayan, the sun, positivity lang kasi, no? Kagaya dun sa isa kanina, maging positive lang daw po and everything will follow po, ha? Pati yung ano natin sa buhay, success sa buhay, and nakaka-attract po yan, sabi ko sa inyo, maging positive lang po. And syempre, samahan nyo ng ating mga bracelet, ayan, para positive na positive po ha. And then, Six of Wands. Meron tayong Six of Wands. Success and victory. Magkasunod pa. Kung positive kang tao, syempre, imposible hindi ka magiging successful sa buhay ha. See? Ang ganda ng mga gabay ng ating mga baraha ha. So, yun nga po. Positive lang. And, pasasaan natin hindi ka magiging successful. Huwag mo pong iisipin ha, kagaya nga doon sa una nating reading, na lagi na lang pong nasa ibaba. Okay po? Hindi po ganun. Mababago at mababago po ang ating kapalaran. And umiikot po ang ating buhay ha. Sabi nga nila gulong ng palad. Hindi lagi nandyan ka sa baba. Okay? And dito naman, dito sa may mga karelasyon dyan, ito yung mga gabay ng ating love message oracle card. Ayan. Tignan nyo kung parang sa inyo to ha. Yung kanyang gabay. Ayan, tignan niyo po. Nabasahin natin kung anong kanyang ilalabas. So, tignan niyo yung mga relasyon niyo ha, kung para po ito sa inyo. Kung dapat i-apply, ayan, or pakinggan niyo ang ating love oracle, pakinggan niyo po ha. Dalawa. Twin flame and true love. So, inahin natin sa twin flame. Kung sino man po yung may kadili ngayon ha, this person is your mirror soul. This is why this connection feels so sacred to you. Yung mga nakakaramdam daw po na parang, itong taong to parang matagal ko nang kakilala, mga ganyan-ganyan. Or, teka muna, parang nagkita na ba kami nito, yung mga ganon. O parang mga nakararaan daw po ha, na kayo ay mga nagkita na. Yun po ang twin flame. Kaya lang, lagi ko ang sinasabi, ang twin flame, may connection nga po kayo. Kasi, noong unang panahon nga po, yan ang flame na ginawa ni God para magpailaw sa mundo, no? Kaya lang ang twin flame po, in-split para mailawan po ang north and south. Yan. So, iisa lang po ang twin flame, ha? Kaya lang, maaaring ipanganak sa susunod na panahon, susunod na henerasyon, maaari kayong magkita pero hindi po pwedeng magsama. Okay po. Ganun kasi sila eh. Okay. So, yun nga, twin flame. And then, meron namang true love. This is the romance of a lifetime. True and lasting love is here for you. Comment down below nga po dyan yung meron pang mga true love, ha. Gusto naming marinig. Kung sa inyo yan, ha. Comment down below sa comment section natin kung sino ang may mga true love. Yung mga inabot na ng 23 years. Ayan. 43 years. Yung mga naging widow na hindi na nag-asawa. Yan, yung mga tinatawag para sa akin lang naman ha. Para sa akin po yan ang true love. Di ba?
Kasi kung sino yung napangasawa, sobrang mahal. Kumbaga, hindi na iniwanan eh, no? Siya at siya na lang. Okay, check-check pa nga natin ang gabay ng ating love message. Ang ganda ha. Ang ganda ng dalawa na una. Oh, ayun. Oh, ano ba yan? Twin flame, true love, and new love. Oh, ito naman para sa ating mga single ha. And yung magkakaroon ng new person, yung kaninang parating ha. A new chapter begins, whether it's a new partner or in a current relationship. Oh, kita nyo yun? Kahit daw bago yung dumating, syempre yun ang tatawagin na new love kasi nga new chapter. Pero kung kayo ay nasa isang current relationship, maaari din magkaroon ng kaya pala may movement ha. Maaari din daw po magkaroon ng pagbabago, which is sana no, para sa maganda naman, for good naman, for better po ha. Hindi yung para sa paghihiwalay, hindi sana ganun ano. So magkakaroon ng bagong ang tawag ito, movement. Oh, ayan ha. Kung yan ay yung current relationship. Oh, ganda ha. Ganda-ganda naman. Okay po. Ito naman. Check natin. Stay optimistic. O, kanina ka pa sinasabi. Be positive and optimistic. Positive thinking and faith will bring romance into your life. O, di ba? Basta pag positive ka hindi lang financial lang ma-attract, pati pag-ibig po ha. Positive lang daw po. Keep the door open. Oh, eto naman din sa mga nasaktan na ha. At yung mga tipong, ito marami ko naririnig na ganito eh. Pagka kasi merong ako nakita na lumabas na merong parating sa kanilang tao, sinasabi ko po yan na merong taong darating, maaaring ito na yung inyong ganun. Sabihin po sa akin, hindi na po siguro. Ang lagi ko ang sinasabi, huwag po niyong isara ang inyong puso at ang inyong pinto. Ito nga, keep the door open. Tingnan nyo nga. Tsaka pagka nakatadhana po talaga, kahit anong gawin ninyo, nakatadhana po yan. Lagi kong sinasabi yun don't be focused on the closed door that you don't see, the ones which open for you. Ganda nun Huwag po isarado, ha? Huwag po isarado ang puso. Ganda ng mga gabay, ha? Actions speak louder than words. O kung ito naman na yan para sa inyo, kung gusto niyo raw pong malaman ang feeling ng mga taong na palagay niyo may gusto sa inyo or mahal kayo, tignan niyo raw po ang kanilang mga ginagawa. Ganda, no? So, paki-check ninyo. And siguro, no, mas maganda pagka ganyan cornerin yun. Or pwede naman kausapin na ninyo, no? Kung nararamdaman niyo naman na may gusto at sa tingin ninyo, medyo mahiyain itong tao, ha? Okay, cornerin. Ganun ba yun? Okay, pwede naman pag-usapan po, ha? Ayan. So, check niyo po kung sa inyo itong mga na to, ha? Love life, relationship. Kung ito ba ay para sa inyo. So, meron tayong mga nakuhang single, may twin flame, may true love, ha? Siguro yun ang para sa akin ang pinaka mahirap mahanap, which is ang true love. Nakarelate dyan, ha? Mag-comment po kayo para po sa akin, ha? Yung true love. Sabi ko nga, siguro pagka yung true love, doon ka na magsisettle, Kasi true love na yan, diba? Tanongin naman ako, paano yung mga single? Yung mga single na talagang tumanda na. Ang true love naman na nahanap nila ay tunay na pagmamahal sa sarili. Di ba? Ayan, engagement. Your love life is soon ascending to a higher level of commitment. Yung iba dyan maaaring alokin na kayo ng engagement. So, tingin-tingin kayo, baka mamaya kumakain kayo ng halo-halo, ice cream, kung ano-ano dyan, may makita kayong sing-sing. Or pag hindi yun nakita, nalunok, sayang naman. Okay po. So, yan or baka mamaya meron pa surprise, Ayan, so tignan nyo na lang po kung para sa inyo yan. Ayun, talaga nag-flip Distance, the separation you are experiencing is necessary to help the relationship grow. Ito para sa mga LDR. Yan yung mga LDR po. Yung mga pagkakalayo daw po na nararanasan nyo ngayon, syempre para din yan sa relationship ninyo, And syempre po, para din yan sa inyong financial growth. Yan, syempre kung nandito lang sa Pilipinas at medyo hindi maganda yung kita, kailangan po natin mag-ibang bansa, kailangan nating tawag dyan, makipagsapalaran.
Siyempre para maayos din naman yung ating kinabukasan. Di ba? So, kumbaga binabalanse lang, hindi naman puro pag-ibig, hindi rin po puro sa financial, balance lang po ha. Spirit guide, ibigay niyo naman po sa amin ang kasagutan sa kanilang mga katanungan. Ayan, kung ano po ang inyong mga katanungan ha, pakaisipin niyo na mabuti, ayan, focus lang. Maaari pong sa pag-travel, financial, ayan, maaari din pong sa eskwelahan, mga examen, ganyan. Kung may susubukang venture, kung magiging maayos ba, ayan, bahala na po kayo ha. Spirit guide, ibigay mo po sa amin ang kasagutan sa kanilang mga katanungan. Spirit guide, ibigay mo po sa amin. Spirit guide, isa lang po ha. Para hindi naman kami magpaulit pa. Isa lang po ha. Ngayon naman, ayaw na ilabas. Okay, so yun. O, nakita niyo yun? Ayan, napakagandang balita. Yes po. And this is Queen of Pentacles. Ayan, abundance is coming po ha. Kung may nagtanong, kung magiging maayos ang pangkabuhayan sa financial, ayan, magiging abundant daw po ha. Okay, kung ano man yun, success and financially independent. Oh, 'di ba? So kung meron nagtanong tungkol sa pag-travel din dyan, magiging maayos kung doon kayo maghahanap buhay ha. Okay po, ayan, sana nagustuhan ninyo ang ating reading for today. Ayan, sa first part natin, recap ko lang po ha. Muntik nang magkahiwalay po ha. Itong mag-partner nito ng dahil sa financial. Pero sa awa ng Diyos na overcome, and kung kayo man yung dumaranas ngayon ha, ng situation na ganito, ma-overcome at ma-overcome daw po ha. Kung kayo man yan, kailangan lang walang gi-give up dito ha, sa mga tao na ito. Ayun kasi merong kanina nakita ko na muntik nang gumibap yung isa sa kanila, pero hindi kumbaga ikapit pa rin. Yan. So kung kayo may nakakaranas ngayon ha, ng sa tingin ninyo ay sobrang hirap po ha, kapit lang po, maniwala kayo sa inyong dalawa and sipag. Okay, so yun nga, nagsipag silang dalawa po. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood, sa lahat po ng nagsishare at sa palaki ng ating pamilya ha. And malapit na po ang ating mini raffle. Sa mga gusto pa pong sumali, comment down below po ang inyong pangalan sa ating comment section at kayo po ay aking isasali po ha. Puno na yung ating notebook, no? Pwede pa tayong gumawa ng isa po. And yung may mga gusto pong magpa-reading ha, bukas po available tayo mula umaga. Pagkatapos ko, ang end po ng shift ko is 8 a.m. So, pahinga lang tayo mga isang oras, no? So, mga 9 po, ha? 9 a.m. pwede na po tayo mag-start ng reading, lalo na yung mga nasa abroad po, ha? Na kailangan magpa-reading ng maaga kasi gabi naman dun sa kanila. Ayan, i-entertain ko po kayo. Okay po. And, so mga may gusto po ng ating mga bracelet, ayan. So, magpapashipment tayo bukas. Habol-habol na po kayo, ha? Ang ating amethyst. Siyempre, ang ating pampaswerteng citrine, ayan, kung nakikita nyo, umiilaw-ilaw siya sa inyo yan, para sa inyo. And kung gusto maayos ang love life, ang ating rose quartz. Ayan po, ha. Thank you so much sa panonood po. Have a great day and always stay safe po sa inyong lahat, ha. Bye-bye po.